Good morning Pilipinas and welcome back po dito sa Panahon TV. Sa puntong ito makakasama na po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa, walang iba kundi si Mr. Benison Estrajera. Good morning Mr. Estrajera. Ano na po ba nangyari dito sa low pressure area o yan po yung dating bagyong Lando? Kailan po ba ito malulusaw or inaasahan lalabas ng Philippine Area of Responsibility? Yes, good morning Amor and sa mga taga-subaybay po ng Panahon TV. Ito nga pong bagyong Lando na naging low pressure area na lamang ay namataan sa layong 285 kilometers silangan ng Basco, Batanes at inaasahang malulusaw ito sa loob ng PAR within 2 days o sa araw po yan ng Sunday. Ayan, patuloy natin babantayan ang lagay nito nga low pressure area. Nandito po yan sa loob ng Philippine Area of Responsibility at nabanggit nga ni Mr. Estrajera na ito ay posible namang malusaw o mag-dissipate sa darating po na linggo. Kaya patuloy po kayong tumutok dito lamang sa Panahon TV. At Mr. Estrajera, ano po ang inaasahan po nating lagay ng panahon ngayong araw na ito ng Biyernes base po sa inyong inilabas na 5 a.m. weather forecast? Yes, ngayong araw po dahil po dun sa low pressure area, asahan na magpapaulan po ng mga light to moderate dito sa may extreme northern Luzon, kabilang na po ang Batanes, Calayan and Babuyan Group of Islands, gayon din po sa Ilocos Norte, Apayao at dito po sa Cagayan. Samantala po for Metro Manila and the rest of the country, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po ang kalangitan na may mga chances po ng thunderstorms pagdating ng hapon o gabi. Tandaan po natin kahit wala na po ang bagyong Lando, ito po ay low pressure area ngayon. Magdudulot pa rin ito ng masamang panahon o mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na dyan po yan sa may extreme northern Luzon. At Mr. Estrajera, ano naman po ang lagay ng ating mga karagatan? May nakataas pa ba na gale warning for today? Yes, dahil po sa northeasterly surface wind flow, meron po tayong gale warning na nakataas dito sa may northern seaboard ng northern Luzon. Kabilang na po dyan ang seaboards ng Ilocos Norte, Cagayan, Batanes, Calayan and Babuyan Group of Islands. Kaya paalala po sa mga kababayan nating mga ngisda, huwag po muna pumalaot sa nasabing mga baybayin dahil sa maalon hanggang sa napakaalon na karagatan. Dito naman po sa may Luzon, nalalabing bahagi ng Luzon and Eastern Visayas, magiging katamtaman hanggang sa maalon ang karagatan. And dito naman po sa nalalabing bahagi ng Visayas, pababa sa Mindanao, banayad hanggang sa katamtaman naman ang pag-alon. Nakataas pa rin po ang gale warning ng Pag-asa, kaya again paalala po ulit para po sa mga maliliit na sakyang pandagat, hindi muna kayo pwedeng pumalaot sa mga baybaying nabanggit ni Mr. Estrajera, habang sa mga larger sea vessels ay doble ingat naman sa inyong pamamalaot o sa inyong paglalayag. At Mr. Estrajera, ano naman ang inaasahan nating weather this weekend? Magiging maganda ba ang lagay ng ating panahon sa malaking bahagi ng Pilipinas? Yes, sa mga nagbabalak po na magbakasyon ngayong weekend at para na rin po doon sa mga nagbabalak o nagnanais na maglaba ngayong weekend, good news po dahil magiging maaliwalas ang panahon sa malaking bahagi ng bansa, maliban na lamang dito sa may extreme northern Luzon kung saan inaasahang malusaw nga yung low pressure area pagdating pa ng Sunday. And may mga isolated thunderstorms din po tayo naaasahan pagdating ng hapon o gabi, so pag-ingatan po natin yan. At sa ibang usapan naman, laman pa rin ng mga balita ngayon tungkol dito sa haze na umaabot pa rin dito sa ilang bahagi po ng Mindanao. So ano po ba ang dahilan nito? Bakit ba nagkakaroon ng haze ang isang lugar? Yes, paalala po dun sa ating mga kababayan, ang haze po isang atmospheric phenomenon kung saan nagkakaroon ng mga alikabok at usok at mga mixture of dry particles dito sa ating kalangitan and dito sa ating atmosphere. Doon po sa case ng Southeast Asian na haze, nagkaroon po dyan ng malaking pananim or pagsusunog ng mga pananim. Kaya po nagkaroon ito ng malawakang pag-usok at ito po ay naapektuhan na yung malaking bahagi ng hindi lamang po sa Indonesia kundi pati na rin po sa Malaysia, sa Singapore, sa Thailand at gayon din po dito sa may Brunei at maging sa Pilipinas kung saan ito nga po ay naramdaman dito sa may Cebu City at bababa po dito sa may malaking bahagi ng Mindanao. Para po maunawaan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa bahagi ng Mindanao, kaya po kayo nakakaranas ng haze ay dahil nga po dito sa forest fire, dyan po yan sa may bahagi ng Indonesia. And maraming salamat po, Mr. Benison Estrajera, sa binaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre mga dagdag kaalaman para sa ating mga viewers ngayong umaga. Nakasama po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. At mga kababayan, may bagyo man o wala, dapat po maging updated tayo sa lagay ng ating panahon. Kaya naman handog po namin sa inyo ang Panahon TV mobile app. Ngayon pwede na po kayong kumuha ng weather updates from Panahon TV anytime, anywhere. Available na po ito sa Google Play and iOS for free. So ano pang iniintay nyo? Download na!
At excited na ba kayo sa Kapaskuhan tulad ko? Naku, malapit na po yan dahil mula po ngayon, 63 days na lang, Pasko na. Sama-sama po natin sasalubungin dito lamang sa Panahon TV. At bago po ako magpaalam, babati lang muna ako ng happy birthday kay Arlene Ramos. Happy birthday sa'yo and more birthdays to come. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Nakasama niyo po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning po sa inyong lahat and happy weekend. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo.